Magandang araw po, Miss Callie. At sa mga tagapakinig ng channel na ito. Gusto kong ibahagi ang karanasan ko sa mas matandang lalaki. At hindi lamang 10 taon ang agwat namin sa edad. Isang makasalanang karanasan na hindi po mawala sa aking isipan. Kaya naman nais kong ibahagi dito. Sinasabi nila na kapag nakilala mo na ang tinakda sa'yo ay hindi ka na muling maghahanap pa ng iba. Kahit na magkalayo pa ng ilang taon. Noong nakilala ko ang aking asawa, ay nasabi ko sa aking sarili na siya na ang tinakda ng Diyos para sa akin. Halos lahat ng bagay ay magkasundo kami at bihira kaming magtalo dahil mas pinipili naming intindihin ang isa't isa. Sinasabi nga ng iba na parang napaka-perpekto ng aming relasyon at hindi ko iyon maitatanggi. Para kaming ginawa para sa isa't isa at lahat ng gusto kong katangian ng isang lalaki ay nasa kanya. Bonus na lamang talaga ang kanyang may pagka-artistahin na itsura. Noon ay pangarap ko lamang siya, pero ang hindi ko inakala ay ang magugustuhan niya rin ako. At ngayon ay parehas na kami ng apelyido dahil sa bagong kasal kami. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Naomi. 25 years old. At nagtatrabaho bilang call center agent habang ang asawa ko ay isang chef sa isang Japanese resto. May kaya kami, ngunit naubos din ang aming ipon dahil sa kasal. Kahit na sinabi ko sa aking mister na maaaring magtipid na lamang kami, hindi siya pumayag. Dahil isang beses lamang sa buhay ng isang tao ang siya'y ikasal at hindi niya raw masisikmura na hindi niya ibigay sa akin ang lahat. Isang buwan pa lamang ang nakakalipas pagkatapos ng aming kasal. Nakalipat na rin kami sa aming bagong tirahan. Wala pa kami gaanong gamit pero ang mahalaga ay magkasama na kami. Hindi kasi napayag ang aking magulang na magsasama kami sa isang bubong nang hindi pa kami kasal. Kaya kami parehas sabik na sabik sa isa't isa. Halos hindi na kami magkahiwalay tuwing pag-uwi niya. Ngunit isang gabi, habang magkausap kami, ay napansin kong kakaiba o may kakaiba sa kanya dahil sa paulit-ulit niyang pagbuntong hininga. May nangyari ba? Wala naman. Kilala kita. Alam kong may iniisip ka ngayon. Asawa mo na ako. Bakit ngayon ka pa nagtatago sa akin? Kaya nga tinatago ko sa'yo. Kasi baka magalit ka, mahal. Bakit? May iba ka bang babae? Bakit ko naman ikakagalit yan? Hindi tungkol sa babae. Ano ba yon? Bakit ang tagal mong sabihin? Natanggap ako sa na-applyan ko noon. Masaya ako para sa'yo. At saan naman yun? Sa Netherlands. Ano? Sa ibang bansa? Oo eh. Kaya nga natatakot ako magsabi sa'yo dahil alam kong kakakasal lang natin at ayoko namang iwan ka. Hindi ah. Minsan lang naman sa buhay mo ang ganyang oportunidad. Pangarap ko yun, mahal. Pero paano ka naman? Mahal, hindi naman kita pwedeng hadlangan sa pangarap mo. Alam ko magiging mahirap dahil ito ang unang pagkakataon na malalayo tayo sa isa't isa. Pero pangarap mo yan eh. At hindi dahil may asawa ka na, ay pipigilan mo ang sarili mo. Mahal naman, huwag mo naman akong pinapaiyak. Ayaw kitang iwanan kaya mahirap para sa aking magdesisyon. Kaya nga nais ko munang pag-isipan ng mabuti. Pag-isipan mo ng maigi at sundin mo palagi ang puso mo. Dahil sa kahit anong bagay, susuportahan kita. Pasensya ka na at palihim ako nagpasa para makapagtrabaho sa ibang bansa. Sadya kasing hindi ko talaga maatim na ganito tayo. Hindi ko kayang makita ka na hindi ko na ibibigay ang mga gusto mo. Na isang maliit na paupahan lamang ang kinain ng budget natin. At kahit ni aircon, ay hindi ko pa kayang mabili. Kaya masyado akong naging ambisyoso. Napakarami kong pangarap para sa atin at sa mga magiging anak natin. Hindi tayo mapapakain ng pagmamahal lang. Niyakap ko ito ng mahigpit. Kahit na masaya kami sa isa't isa ay tama siya.
Hindi kami mapapakain ng pagmamahal lang. Hindi kailanman sasapat ang relasyong puro lamang pagmamahal at walang pera. Lalo na at kasal na kami at handa nang bumuo ng mga paslit. Ilang araw niya itong pinag-isipan at napapansin kong lumalayo siya sa akin. Tuwing niyayakap ko ito ay lumalayo siya. Pero pinipilit kong intindihin dahil mahirap para sa kanya ang bagay na ito. Ayaw ko siyang umalis, iyon ang totoo. Gusto ko siyang pagbawalan at gusto ko lang palagi lamang siyang nasa tabi ko. Ilang beses akong nagdasal na sana mas piliin niya ako kaysa sa kanyang pangarap. Alam kong makasariling pakinggan yon, pero masama ba na gustuhin at makasama ko ang aking asawa sa unang taon ng aming kasal. Matagal kong pinag-isipan to, mahal. Pero gusto ko talagang makapagtrabaho doon. Sa ilang libong nag-apply, 300 lamang ang kinuha ng kumpanya. At isa ako sa maswerteng nabigyan ng pagkakataon. Kailan ka aalis? Sambit ko habang pinipigilan ang sarili ko na huwag umiyak. Sinabi kong piliin niya ang pangarap niya, kaya bakit hindi ko kayang maging masaya sa desisyon niya? Hindi ka ba masaya para sa akin? Masayang-masaya ako para sa iyo, mahal. Pero bakit ganyan ka? Akala ko ba'y sinabi mong okay lang? Pero bakit ganyan ka umakto ngayon? Masaya nga ako, sabi eh. Hindi ko sinasadyang mataasan siya ng boses. Sadyang hindi ko lamang nagustuhan ang kanyang mga sinasabi. Akala ko ay maiintindihan niya ang nararamdaman ko, pero nagkamali ako. Hindi ka magsasalita. Ganyan ka na lang palagi, di ba? Ginagawa mo akong manghuhula sa mga nararamdaman mo. At hindi ka ba masaya na unti-unting natutupad ang pangarap ko? Alam ko naman na hindi maiintindihan yun ng katulad mong walang pangarap. Iyon na siguro ang pinakamalalang naging away namin. Hindi ko matanggap na minamaliit niya ang aking pangarap bilang maging ina ng kanyang mga anak. Hindi nga ako nagkamali dahil ang tingin niya sa akin ay mas mababa sa kanya. Kaya naman 1 linggo ang lumipas na magkasama kami sa isang bahay. Hindi kami nagpapansinan. Noon ay ako ang palaging nakikipag-ayos tuwing nagkakaroon kami ng hindi pagkakaintindihan. Pero ngayon ay mukhang hindi ko kayang humingi ng tawad sa kanya. Lalo na at sinabihan niya ako ng ganun. Pagka-uwi ko ay napansin ko siyang nag-iimpake ng kanyang mga damit sa maleta. At 2 maleta na ang kanyang naayos. Napaawang ang aking bibig dahil hindi ko inaasahan na malapit ang araw ng kanyang pag-alis. Bakit hindi mo sinabi? Ayaw mo makipag-usap sa akin, hindi ba? Kapag ba hindi ako gumawa ng paraan, ay hindi tayo magkakaayos? Aalis ka na lang ba ng bansa na hindi tayo maayos sa dalawa? Maayos naman tayo. Maayos? 1 linggo na tayong hindi nag-uusap. Akala ko ay naging maayos na kami. Pero kinaumagahan habang natutulog ako, ay umalis na pala ito papuntang airport. Walang paalam, walang huling yakap. Hindi ko maintindihan kung bakit niya nagawa yun. Mababaw na hindi pagkakaintindihan ay umabot sa ganun. Hindi ko alam kung ilang taon siya doon o kailan siya uuwi. Wala akong kaalam-alam tungkol sa asawa ko. Sumama ang loob ko at wala akong ginawa sa loob ng bahay kundi ang umiyak ng umiyak. Napakadali para sa kanya na iwanan ako ng ganun lang. Habang ako ay halos ikamatay ko kakaisip kung ano ang ginagawa niya o kumusta na siya. Pinuno ko siya ng mga mensahe, ngunit sa dami noon ay tanging isa lamang ang naging reply niya. At iyon ay ang okay lamang siya. Naging maayos din kami ngunit ramdam ko ang distansya sa amin, lalo na at hindi kami sanay na magkausap noon sa text dahil lagi kaming magkasama. Nagkasundo kami na mag-focus muna sa pag-iipon at sa pag-uwi niya ay pag-uusapan namin ang pagkakaroon ng anak. Isang gabi ay malalim lamang ang aking iniisip, kaya naisipan kong magyosi sa labas ng aming inuupahan. Tahimik at tanging mga sasakyan na lamang ang naririnig ko. Saktong-sakto upang makapag-isip ako ng mas maayos. Ayos ka lang ba? Nabigla ako sa nagsalita kaya nailaglag ko ang aking yosi. Nakita ko ang isang matandang lalaki at may hawak din itong yosi. Nakangiti ito at nakaramdam ako ng hiya.
Nagulat ba kita, Iha? Pasensya na. Nakita lang kasi kita na para bang napakalalim ng iniisip mo. Okay lang po. Nahulog ko pa yung yosi mo. Marami kong ganito sa bahay, baka gusto mong bigyan na lang kita. Nako, hindi na ho. Huwag kang mag-alala, Iha. Dahil magkapit-bahay lang tayo at hindi naman ako masamang tao. Matagal na po kayo dito? Oo, kayo pala yung bagong lipat. Pero ang sabi nila ay mag-asawa daw pero mukhang ikaw lang ang tao sa inyo. Nag-ibang bansa ho yung asawa ko. Sabi ko, akala ko bagong kasal lang kayo. Nakakabigla naman na iniwan niya ang ganyang kagandang babae. Kailangan din po kasi namin. Lalo na ng pera. Kaya wala rin ako magagawa kahit na ayaw ko. Mahirap nga yan, lalo't bago pa kayo. Noong kabataan namin ng asawa ko, ay hindi rin namin kayang mawaglit sa isa't isa. Kaya alam ko yan kung gaano kahirap. Kaya nga po, hanggang ngayon hindi ako sanay na uuwi akong wala siya. Walang babati sa akin. Nakakalungkot lang. Dahil kinailangan niyang umalis ng Pinas. Mukhang mahaba-habang usapan na to. Ayaw mo bang tumuloy muna sa bahay? Mayroon akong mga biskwit at kape doon. Kahit na hindi ko pa gaanong kakilala ang matanda ay nagtiwala ako. Magaan ang loob ko sa kanya at mukhang kasama naman niya ang kanyang asawa sa bahay. Sinabi niya ring 65 years old na siya at hindi ako makapaniwala dahil mukhang napakalakas niya pa at masasabi kong kahit may katandaan na siya ay makikita pa rin ang kagandahang lalaki nito nung kabataan. Nabigla ako nang makita ang may kalakihan nitong bahay. Sinabi nitong siya pala ang may-ari ng paupahan at humingi pa ito ng tawad dahil hindi siya nakabisita. Kakauwi pa lang pala nito mula sa Amerika dahil nagbakasyon to. Matagal na rin palang patay ang kanyang asawa at napahaba na nga ang aming usapan tungkol sa aming pagkasawi. Ngayon lamang ako nakakilala ng isang tao na naiintindihan ang aking kalungkutan. At hindi siya nagsasawa na pakinggan ang aking mga hinanakit sa aking mister. Wala siyang sinabi kundi nakinig lamang siya na para bang alam na alam niya na ang tanging nais ko lamang ay ang may makikinig sa mga hinaing ko. Sa hindi ko inaasahan ay nakatulog pala ako sa kanyang pamamahay. Pagkagising ko ng umaga ay nakahiga ako sa malaking kama nito at nagmamadali ako na hanapin siya dahil gusto kong humingi ng tawad. Nang makita ko siya, ay napansin ko ang pag-iwas niya ng tingin. At huli ko nang nakita na tumagilid ang suot kong sando. Kaya alam kong nakitaan niya ako kahit papaano. Sa oras na iyon ay naghahalo ang emosyon ko. Ang isa ay hiya at ang isa ay init ng aking katawan. Nagkaroon siya ng kakaibang reaksyon nang mahuli ko ang tingin niya. Lalo na nang biglang takpan nito pababa ang kanyang damit. Kaagad akong umuwi pagkatapos kong magpasalamat at hanggang ngayon ay hindi mawala sa aking isipan ang nangyari. Parang tinupok ng apoy ang aking katawan. Dala rin ng matagal na akong hindi nakaranas ng ligaya sa kama dahil sa pag-alis ng asawa ko. At hindi ko maitatanggi na may pagkamahilig din ako kaya hindi ako makapagpigil. At nang gabing yon, nagkasala ang isipan ko habang iniisip ang matanda. Hindi ang aking asawa. Iniisip ko ang kanyang kulubot na balat, ang kanyang balbas na dumadampi sa aking katawan. Ilang beses ko ring pinag-isipan ang pagpunta ko sa kanyang bahay nang walang paalam, pero nananaig ang kuryosidad sa akin at kagustuhan na magkaroon ng pagsasabihan tungkol sa aking hinanakit. Gabi na iyon, kakauwi ko lang galing trabaho. At hindi ko sigurado kung gising pa ba siya. Ngunit sumubok pa rin ako. Kumatok ako pero walang nasagot kaya naisipan kong dumungaw sa bukas na bintana. Napalunok ako sa aking nabungaran. Nakataples ang matanda at pawisan nito sa di ko inaasahang pagkakataon. Pero ang hindi ko inaasahan pa ay ang pagtawag niya sa pangalan ko. Agad akong umalis sa hindi maipaliwanag na dahilan. Minsan, maaga akong nakauwi galing sa trabaho. Bumili ako ng alak at kaagad nagpunta. Kumatok ako sa bahay ng matanda. Naglakas loob ako dahil di na ako pinapatulog gabi-gabi ng aking isipan. Umiinom po ba kayo, sir? Mukhang mapapasabak ako ngayon ha, Iha.
Namiss ko lang din uminom po. Masasamahan niyo po ba ako? Bakit naman hindi? Pumasok kami sa loob. Akala ko ay hindi na to nainom ng alak dahil sa katandaan, pero sinamahan niya ako. Nagsimula ang pag-uusap namin tungkol sa aking asawa na madalang ko lamang makausap. Pero hindi naman nagbago ang pagmamahal ko sa kanya. Hanggang sa nakakarami na kami ng inom at nagsisimula na ring mag-init ang aking katawan. Bumalik sa aking alaala ang nadiskubre kong kapilyuhan ng matanda habang tinatawag nito ang pangalan ko. Kaya tinanong ko siya kung naiinitan din ba siya kahit na nakatodo na ang aircon. Naiinitan ka ho ba? Medyo lang, bakit iha? Ayaw mo bang magalis ng t-shirt? Nahihiya naman ako sa'yo, iha. Okay lang naman sa akin eh. Sigurado ka, iha? Napangisi ang matanda dahil sa nakuha nito ang binibigay kong senyas. Nagpatuloy ang pag-inom namin at ramdam ko ang makahulugan niyang mga tingin. Hanggang sa dahan-dahang lumapit sa akin ang matanda na para bang takam na takam sa mas bata sa kanya. Malaki ang agwat namin sa edad, pero imbis mandiri ay mas nakakadagdag yon ng thrill sa akin. At nang gabing yon, naibigay ko ang dangal ko bilang babae sa isang matandang lalaki. At hindi iyon ang huling beses, Miss Callie, na may nangyari sa amin dahil halos araw-araw ay naroon ako sa kanila. Doon na rin ako minsan nagpapalipas ng gabi na para bang kami ang mag-asawa. Hinahanap-hanap ko ang mga yakap at haplos ng aking asawa. Ngunit habang wala pa siya, ay narito ang mayamang matanda na aming kapitbahay. Sinabi pa nitong kaya ako nitong buhayin at hindi ko na kailangan magtrabaho sa buong buhay ko. At ang tanging iisipin ko na lamang ay kung paano magwaldas ng pera. Pagmamahal o pera? Hindi ko alam. Madaling sabihin na dapat ang pagmamahal ang piliin, pero kaya bang maging masaya ng isang tao kung palaging problemang pinansyal ang kanyang iisipin? Lalo na sa hirap ng buhay ngayon. Kung saan mas nagtaas ang mga bilihin at ang sahod ay nanatili namang mababa. Kaya nahihirapan ako ngayon. Hindi ko alam kung dapat ba akong sumama sa matanda at magpakalayo-layo o magtiis sa aking asawa na mahal ko. Ngunit hindi nito natutugunan ang pangangailangan ko bilang tao at bilang babae. Sana ay huwag niyo akong husgahan dahil dumaan din sa aking isipan na baka habang nagtitiis ako kakahintay sa aking mister, ay baka mayroon na itong ibang babae. Kaya madali lamang sa akin ang pumatol sa matandang kapitbahay namin. Hindi naging madali lalo na at nabibigay ng matanda ang lahat ng gustuhin ko. Hindi lamang sa pera, kundi pati sa kalinga at pagmamahal, kahit na saglit pa lamang kami nitong nagkakasama. Unti-unti na akong nagkakaroon ng gusto sa matanda. Hindi ko na alam kung mayroon pang mauuwi ang asawa ang aking mister. Natupad nga niya naman ang kanyang pangarap, ngunit nawala ang babaeng kanyang minamahal. Lalo akong naguluhan sa aking may iniisip. Kaya ko bang manatili sa buhay na puno ng pagmamahal pero walang pera? O mananatili sa buhay na siguradong hindi ako maghihirap? Hanggang dito na lamang po at lubos na gumagalang, Naomi.